come a long way to die, Asgardians. How did your people get into Asgard? The House of Odin is full of traitors. Go now, while I still allow it. Run back home, little princess. Next. We must go! Then go! Find out! Open the bridge! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Thor. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang tatlong siyentipiko na sina Jane Foster, Eric Selvig, at Darcy Lewis sa disyerto ng New Mexico sakay ng isang four-wheel drive van habang pinag-aaralan nila ang isang kakaibang phenomenon na parang Aurora Borealis. Bigla na lang may nabubuong napakalakas na bagyong may kidlat, kaya't nagpasya silang sundan ito. Sa gitna ng maelstrom, nabangga ng van ang isang lalaki kaya agad silang huminto. Pagbaba nila para tingnan ang nangyari, nakita nilang walang suot na kahit anong damit ang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Thor. Pagkatapos nito, napunta ang eksena sa isang flashback habang may voice-over na naglalarawan ng isang labanan noong 900 AD sa pagitan ng mga Jotun, ang Frost Giants ng Jotunheim, at ng mga Asgardian. Nagwagi ang mga Asgardian, nakuha ang power casket, at bumalik sa kanilang kaharian. Ang casket na ito ay kilala rin bilang Casket of Ancient Winter. Napakalakas ng kapangyarihan nito at kayang lumaban sa halos anumang puwersa. Gayunpaman, tinalo ni Odin ang mga Jotun, kinuha ang casket, at naglakbay pabalik sa Asgard. Ipinakita na ang nagsasalita ay si Odin, at kinakausap niya ang kanyang dalawang anak, ang masigla at blondeng si Thor, at ang mas tahimik at mapag-isip na dark-haired na batang si Loki. Sinabi ni Odin na pareho silang karapat-dapat, ngunit isa lamang ang maaaring maging hari. Dinala ng hari ang kanyang dalawang anak upang ipakita sa kanila ang ilang mahahalagang bagay, kabilang na ang Mjolnir at ang Magic Cube. Paglipas ng mga taon, isang marangyang seremonya ang ginaganap sa Asgard. Formal nang kinikilala si Thor bilang Crown Prince ng Asgard. Habang nagtitipon ang lahat sa malaking bulwagan at sumisigaw ng pangalan ni Thor, tahimik namang nakamasid si Loki na may halong inggit sa kanyang mga mata. Naroon si Odin at handa na sanang iproklama si Thor bilang Crown Prince ng Asgard, ngunit bago pa man niya magawa iyon, biglang umalangaw-ngaw ang mga alarma. May mga pumasok na intruder sa mga secure na silid kung saan nakatago ang power casket ng mga Jotun. Isang napakalaking destroyer robot ang pumatay sa mga intruder at nailigtas ang power casket. Nang suriin ang mga labi, tila hindi nababahala si Odin. Ngunit si Thor ay nagngangalit sa galit at nais gumanti. Sinabihan siya ni Odin na huwag gawin iyon at ipinaliwanag na pumunta roon ang mga intruder upang magnakaw ng isang bagay, at dahil napatay na sila, wala nang dapat ipaghiganti dahil walang tunay na pinsalang nagawa sa kaharian. Bumalik si Thor sa kanyang silid na puno ng galit, dahil sa panghihimasok na iyon ay nahinto ang seremonya at hindi siya naging Crown Prince. Ipinakita rin ang kanyang mga malalapit na kaibigan na sina Fandral, Volstagg, Hogun, at Sif. Ikinwento niya sa kanila ang nangyari kanina at sinabi na sa tuwing may laban, lagi siyang nasa panig nila at sila rin ay nasa panig niya, at matagal na nilang ginagawa iyon para sa isa't isa. Idinagdag niya na kailangan nilang turuan ng leksyon ang mga Jotun sa paglalakas loob na manggulo sa kanyang seremonya. Nagpasya silang lahat na pumunta sa kaharian ng mga Jotun upang labanan ang mga ito. Isinama nila si Loki at sumakay palabas. Pinayagan sila ng tagapagbantay na si Heimdall na makadaan, at ang anim sa kanila ay naihatid patungo sa planeta ng mga Frost Giant, ang Jotunheim, isang nagyayelo at gumuho ng lupain. Bigla silang hinarap ni King Laufey na nanunuya sa mga bayaning Asgardian. How did your people get into Asgard? The House of Odin is full of traitors. Do not dishonor my father's name with your lies!
Your father is a murderer and a thief. Sinabi ni Loki sa hari na napunta lang sila roon nang hindi sinasadya at idinagdag na paalis na rin sana sila. Ngunit hindi natakot si Thor at mariing sinabi na hindi siya aalis nang walang laban at wala siyang kinatatakutan. Sinubukan ni Loki na pigilan siya, sinasabing napakarami ng mga kalaban, ngunit si Thor ay hindi na napigilan. Next. Dumagsa ang mas maraming Frost Giant at pinalibutan ang anim, kaya nagsimula ang matinding labanan. Nakaligtas si Loki gamit ang kanyang mahika, ngunit nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon nang mahawakan siya ng isang Frost Giant. Thor! We must go! Then go! Thor! Pinakawalan ni Lao Fei ang isang dambuhalang halimaw kaya napilitang tumakbo para sa kanilang buhay ang mga Asgardian. Napatay ni Thor ang halimaw, ngunit muli silang napalibutan at tila wala ng pag-asa ang sitwasyon. Father! We'll finish them together! Silence! Dumating si Odin upang iligtas sila. Humingi siya ng paumanhin kay Lao Fei sa nangyaring panghihimasok at sinubukang ibalik ang kapayapaan. Ngunit sinabi ni Lao Fei na lampas na sila sa diplomasya at mula sa sandaling iyon ay digmaan na ang Frost Giants at Asgard. Tinangka niyang saksakin si Odin, ngunit pinasabog ni Odin si Lao Fei palayo at isinama pauwi ang mga kabataan. Pagbalik nila sa Asgard, galit na galit pa rin si Thor, at mas lalong nagalit sa kanyang ama dahil hindi ito sumama sa laban at sa halip ay inuwi sila na parang mga duwag. Naging bastos siya sa kanyang ama at tinanong kung bakit daw tumakbo ito na parang duwag. Sinabi niyang kung nakipaglaban sana ang kanyang ama, madali nilang matatalo ang mga Jotun na naroon, at hindi niya maintindihan kung bakit basta na lang umatras si Odin. Pinakawalan ni Odin ang apat na kaibigan, ngunit hinarap niya sina Thor at Loki. Galit na galit si Odin dahil muli raw kinaladkad ni Thor ang Asgard sa digmaan at sinabi niyang hindi siya karapat-dapat maging hari. Inalis niya ang kapangyarihan ni Thor, ipinatapon siya sa Earth, at ipinadala ang kanyang martilyo na si Mjolnir kasunod niya. Dito muling bumalik ang eksena sa kalsada kung saan naroon si Thor sa harap ng grupo ng mga siyentipiko na pinangungunahan ni Jane Foster. Agad nila siyang dinala sa ospital at bumagsak ang Mjolnir sa mga disyerto ng New Mexico. Nang magising siya kinabukasan, napansin niyang wala ang kanyang sandata na si Mjolnir. Tinanong niya ito at tuluyang nawalan ng kontrol. Sinaktan niya ang mga doktor sa kanyang silid at pilit na lumabas ng ospital. Sinubukan ni Eric na kumbansihin si Jane na pabayaan na lang si Thor, sinasabing baliw lang ito. Ngunit si Jane ay mausisa at naaakit sa kanya. Bumalik sila sa ospital, ngunit nakatakas na si Thor. Habang umaandar ang van, muli nilang nabangga ang lalaking Asgardian at nawalan ito ng malay, ngunit sa pagkakataong ito ay isinama na nila siya. Binigyan siya ni Jane ng ordinaryong damit na pag-aari ng dati niyang boyfriend. Sa New Mexico sa lugar na iyon, maraming tao ang nagtipon. May mga nagpa-party at sinusubukang buhatin ang martilyo mula sa bunganga ng lupa. Dumating si Stanley bilang isa sa mga lokal na residente at sinubukan ding hilahin ang martilyo gamit ang kanyang pickup truck. Samantala, nalaman ng organisasyon ng SHIELD agent ni Phil Coulson, ang tungkol sa pagbagsak ng isang bagay na pinaglaruan ng mga tao kung ano iyon, kaya ipinadala nila ang buong puwersa nila upang isara ang lugar at ilayo ang mga ordinaryong tao. Samantala, sa New Mexico, kumalat ang balita tungkol sa misteryosong martilyo na bumagsak mula sa langit. Sinubukan ng mga taga-bayan ang lahat ng kanilang makakaya para buhatin ito, pero walang ni isa ang nagtagumpay. Nang marinig ni Thor ang mga lokal na nag-uusap tungkol sa isang satellite crash na nangyari 50 miles due west, nagpasya siyang pumunta roon. Muli na namang sinubukan ni Eric na pigilan si Jane na samahan siya. He's dangerous, Jane. But he's promising us answers. He's delusional. I'm sorry, but I can't take you. And this is where we say goodbye. All right. Back to work. Nalaman din nila ang tungkol kay Jane Foster, na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa mga ganitong pangyayari. Ang kanilang leader na si Phil Coulson ay pumunta sa bahay ni Jane at nakuha ang librong isinulat niya. Kinompronta siya ni Jane, ngunit sinabi ni Coulson na kukunin nila ang libro at babayaran siya para sa kanyang trabaho. Tumutol si Jane at sinabing hindi niya kailangan ang pera, ang kailangan niya ay ang kanyang libro.
Ngunit hindi siya pinakinggan ni Coulson at agad itong umalis papuntang New Mexico, sa lugar ng pagbagsak ng satellite, na siyang mismong lugar kung saan dumating sa Earth ang martilyo ni Thor. Ngunit naglakad si Thor sa bayan at sinubukang kumuha ng kabayo sa isang pet store. Dumating si Jane, isinakay siya, at silang dalawa ay nagtungo pakanluran sakay ng van. Pagsapit ng gabi, tuluyang inagaw ng mga ahente ng SHIELD ang kontrol sa lugar. Dumating sina Jane at Thor at nakita nilang napapalibutan na ng mga gwardya at mga tolda ang bunganga ng lupa. Biglang umatake si Thor habang si Jane naman ay nagkubli para sa kaligtasan. Agent down. We've got a perimeter breach. Matapos patumbahin ang ilang ahente, tuluyan ding narating ni Thor ang kanyang martilyo. Labis ang kanyang tuwa nang makita muli ang dati niyang sandata, ngunit nang hawakan na niya ito, hindi niya ito maangat. Lumalabas na hindi na siya karapat-dapat sa martilyo. Sa sobrang galit at panghihina, napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Wala nang nilaban pa nang lapitan siya ng mga ahente ng SHIELD at dakpin siya. Ikinulong si Thor, at nang subukan ni Coulson na tanungin siya kung sino siya, bakit niya gusto ang martilyo, at kung saan siya nagmula, nanatiling tahimik si Thor at walang ibinigay na sagot. Samantala, nagsimulang maghinala ang apat na kaibigan ni Thor na may kinalaman si Loki sa pagkakatapon ni Thor. Napagtanto rin ni Loki na hindi siya isang purong Asgardian, at inamin ni Odin na si Loki ay kinuha niya noon bilang sanggol mula sa Jotunheim at pinalaki bilang sariling anak. Nalito at nagalit si Loki, at di nagtagal ay bumagsak si Odin sa isang coma, kaya si Loki ang naging pansamantalang hari. Nang umalis sandali ang isang ahente, biglang nagpakita si Loki sa harap ni Thor. Sinabi niya na patay na ang kanilang ama at idinagdag pa na nang ipadala si Thor sa Midgard. Hindi nakayanan ni Odin ang matinding shock kaya ito tuluyang nawala. Lubos na nadurog ang puso ni Thor, at sinabi rin sa kanya na hindi na siya makakabalik sa Asgard. Habang nagdadalamati si Thor, dumating si Eric at sinabi sa mga ahente ng SHIELD na si Thor ay dating asawa ni Jane at nasa ilalim umano ng epekto ng steroids. Sa kung paano man niyang nagawa, nakapagpeke siya ng lisensya sa pagmamaneho, kaya pumayag si Coulson na ibigay sa kanya si Thor. Habang palabas sila, palihim na kinuha ni Thor ang kwaderno ni Jane. Alam na alam ni Coulson na peke ang ID, ngunit pinili pa rin niyang hayaan silang umalis kasama si Thor. Pagkatapos nito, nagtungo sina Thor at Eric sa isang bar para uminom. Maraming nainom si Thor, ngunit wala itong anumang epekto sa kanya. Si Eric naman ang naparami at tuluyang nawala ng malay. Binuhat ni Thor si Eric sa kanyang balikat habang papunta sila sa bahay ni Jane. Sinabi ni Thor kay Jane na dapat ay inaalagaan niya ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Jane na hindi niya iyon ama kundi ang kanyang propesor. Nagkaroon sila ng tahimik at makabuluhang sandali na magkasama. Umupo sila sa paligid ng isang bonfire sa gitna ng malamig na gabi at nagbahaginan ng kanilang mga nakaraan. Tinanong ni Jane si Thor kung saan siya nagmula, at sinabi ni Thor na muntik na siyang maging crown prince ng isa sa 9 na mga kaharian, ngunit hindi ito natuloy dahil sa mga frost giant. Nagtanong si Jane kung ano ang tinutukoy niyang 9 na kaharian, kaya kinuha ni Thor ang kwaderno ni Jane at gumuhit ng diagram ng lahat ng 9 na mundo. Gumawa pa siya ng mapa para mas malinaw itong maipaliwanag. Ipinaliwanag ni Thor ang tungkol sa 9 na realms at ang Bifrost Bridge. Napagtanto ni Jane na ang tulay na iyon ay ang theoretical na Einstein-Rosen Bridge o isang wormhole. Sinabi ni Thor na siya ay nagmula sa Asgard. Dito nagbago ang eksena at ipinakita ang Asgard, kung saan makikita si Loki na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Lumalabas na mahimbing lamang ang tulog ni Odin. Bagamat siya ay inatake, buhay pa rin siya. Dumating din ang ina ni Loki. Isa siyang salamangkero, at dahil dito, magaling din si Loki sa mahika. Labis ang galit ni Loki sa kapatid niyang si Thor dahil pakiramdam niya ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Thor, kaya naniniwala siyang siya ang mas nararapat na maging crown prince ng Asgard. Ngunit alam din niyang si Thor ang tunay na anak ni Odin, kaya mula pa noon ay malinaw na si Thor ang pipiliin. Nakabuo ngayon si Loki ng isang plano. Iniisip niya na kung mapapatay niya si Odin sa tulong ng mga kaaway, siya ang kikilalaning hari ng Asgard. Napagdesisyonan ni Loki na kailangan muna niyang harapin si Heimdall.
Pinuntahan niya ito at nagawang patigasin sa yelo gamit ang makapangyarihang casket na nabanggit sa simula ng pelikula. Dahil dito, nabuksan niya ang daan palabas ng Asgard at nakapasok siya sa Jotunheim. Doon ay agad niyang hinarap ang hari na nais niyang hingan ng tulong. Sinabi niya kay Laufey na may alok siyang kasunduan. Dito rin nalaman na si Loki pala ang nagpasok noon sa mga Frost Giant sa Asgard upang subukang bawiin ang makapangyarihang casket. Nakipagkasundo siya kay Laufey na muli niyang papapasukin ang mga ito sa Asgard upang patayin si Odin at makuha ang casket, at kapalit nito ay makakauwi sila ng mapayapa. Matapos nito, bumalik si Loki sa Asgard. Ngunit sa panahong iyon, nalaman na ng mga kaibigan ni Thor na may masamang binabalak si Loki. Agad nilang hinarap si Loki at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Ipinakita nilang alam nila na nakipagkita siya kay Laufey at may binabalak na napakasama. Ngunit malamig na sinabi ni Loki sa kanila na siya ang kanilang hari, at gagawin niya ang anumang sa tingin niya ay tama. Nagpa siya ang mga kaibigan ni Thor na dapat niyang malaman ang lahat ng nangyayari. Kaya nagtungo sila sa Midgard. Hinanap si Thor, at ikinwento sa kanya ang lahat ng naganap. Ipinamukha rin nila sa kanya na buhay pa ang kanyang ama. Samantala, iniutos ni Loki sa Destroyer na pumunta sa Earth at patayin si Thor. Dumating ang Destroyer sa disyerto ng New Mexico at nagsimulang wasakin ang paligid gamit ang matinding heat ray. Keep it distracted. Have you done all you can? No, I will die a warrior's death. Sinubukan ni Thor at ng tatlong siyentipiko na iligtas ang mga tao at ilayo sila sa panganib. Ngunit hinarap ni Thor ang Destroyer at nakiusap kay Loki na huwag idamay ang mga tao, kapalit ng sarili niyang buhay. Mula sa Asgard, nakikita at naririnig ni Loki ang lahat ng nangyayari. Biglang sinampal ng Destroyer si Thor ng buong lakas, dahilan para tumilapon siya at bumagsak na tila patay na. Tumakbo si Jane patungo sa katawan ni Thor habang umiiyak. Ngunit ang walang pag-iimbot na sakripisyo ni Thor upang protektahan ang kanyang mga kaibigan ang muling nagpatunay na karapat-dapat siya sa Mjolnir. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Kusang kumawala ang martilyo mula sa bunganga ng lupa at bumalik sa kamay ni Thor. Nabuhay siyang muli, ganap na naibalik ang kanyang lakas, at muling sinuot ang kanyang pulang kapa at baluti. Madali niyang tinalo ang Destroyer, at sinubukang bumalik sa Asgard habang nangangakong babalik siya kay Jane. Samantala, sinalakay ng mga Frost Giant ang Asgard sa pamamagitan ng portal. Nilampasan nila ang nagyelong Heimdall, at nagtungo si Laufey sa silid ni Odin. Habang naghahanda siyang patayin ang Diyos ng mga Norse, biglang pinatay ni Loki si Laufey upang magmukhang isang bayani. Ngunit kahit nagyelo, mulat pa rin si Heimdall at nagawang makawala. Siya ang nagbalik kay Thor sa Asgard, at agad na lumipad si Thor upang harapin ang mga Frost Giant. I swear to you, Mother, that they will pay for what they've done today. Loki, Why don't you tell her how you sent the Destroyer to kill our friends, to kill me? What? Excuse me, I have to destroy Jotunheim. Pumunta si Loki sa Bifrost at inihanda ito upang tuluyang wasakin ang yelong planeta ng Jotunheim. Sinubukan siyang pigilan ni Thor, at naglaban ang dalawang magkapatid. I will not fight you, brother! I'm not your brother. Brother, please.
Napigilan ni Thor si Loki gamit ang Mjolnir at sinimulan niyang sirain ang Bifrost upang ihinto ang proseso, binabasag mismo ang tulay. Habang gumuho ang lahat, nahulog ang magkapatid sa kalawakan, ngunit naroon si Odin upang hawakan si Thor, na siya namang humahawak sa sibat ni Loki. I could have done it, Father! I could have done it! For you! For all of us! No, Loki. Inamin ni Loki ang kanyang pagkatalo at hinayaan ang sarili na mahulog mula sa naglalahong Bifrost patungo sa walang hanggang bangin na wala nang balikan. Muling bumalik sa normal ang Asgard, bagamat malungkot si Odin sa kinahinatnan ng lahat. Sinabi ni Odin kay Thor na balak na niya itong italagang Crown Prince, ngunit sagot ni Thor ay ipapaalam niya kapag handa na siya. Nananabik si Thor kay Jane, ngunit tiniyak ni Heimdall na hinahanap din siya nito. Samantala sa Earth, si Jane ay nasa isang bagong laboratorio na may bagong kagamitan. Sa post-credits, dinala si Selvig sa isang pasilidad ng S.H.I.E.L.D. kung saan nakilala niya si Nick Fury. Ipinakita ni Fury ang isang bagay sa loob ng isang briefcase at sinabing maaari itong maging pinagmumula ng walang limitasyong kapangyarihan. Lumitaw si Loki, na hindi nakikita ni na Selvig at Fury, at sinabi, mukhang sulit itong tingnan. Inulit ni Selvig ang mga salitang iyon. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Harold Bataya, Nolan Alaurin, Joel Lobo, JB Resurrection, Whisker, Lindsay Libres, Rafi Desen Akari Sato from BGC, Arjen Kalia from Ilocos Norte, Carl Aldrin from Pangasinan, Lexus Mapagmahal from Samar, Malo Aida Infectana from Quezon City, Nestor Casha from Zamboanga City, Richard Binaloga from Calatagan, Batangas, at Tio Iwak from Bolhoon Southern Province of Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.